Hi, hello mga mare. A wonderful day everyone. Pasensya naman ulit for late upload for my continuation makeover here in our bar counter kitchen. But hoping samahan nyo pa rin ulit ako for my today's ganap. Yeah, it's me again, ang inyong lingkod, Kumaring Lucibian Mel Vlog. Anyway mga mare, bago ako magsimula for my continuation sa paglalagay ng wallpaper sa pader, dito muna ako magsisimula sa dining area namin. Dahil meron nga tayong bagong kortina at bagong tablecloth cover. So let's make do alinis-linis na muna bago ilagay ang mga iyon. Tinanggal ko na nga muna dyan ang kortina at magpupunas-punas na ang kumare ninyo sa bintana. Para tanggalin ang mga nakadikit na alikabok at yung mga mark ng mga kamay sa bintana. With alcohol nga lang dyan ang ginamit ko sa pagpupunas. Kasi naman mga mare, kaya nagkakaroon ng mga marka ng kamay dyan sa bintana. Dahil sa mga bata, pag binubuksan kasi nila ang bintana, yung bang nilalapat nila ang kanilang kamay. Hindi naman maiwasan madumi ang kamay o kaya basa. Kaya ang nangyayari, nagkakaroon talaga ng marka dyan sa glass window. Dahil tapos na nga tayo sa pagpupunas dyan sa bintana, heto ikakabit na rin ang sinasabi kong bagong kortina. Yes mga mare, itong kortina ay kasabayan sa bago ko ring kortina na nailagay ko sa my bar counter kitchen. Itong kortina na para sa dining area, kaya ngayon ko lang mailalagay dahil hinintay ko pa na magkaroon ako ng bagong pamalit sa mesa. At buti na lang nagkaroon ako ng budget para makabili ng bagong tablecloth cover. Para sabay na nga ang pagpapalit ko at syempre maganda tingnan kapag sabay papalitan ang kortina at ang cover sa mesa. 6 feet nga ang haba ng kortina na nabili ko online. Nagustuhan ko naman ito for me, yes, maganda siya at bagay para dito sa dining namin. At ayan, for the walis na nga tayo dyan sa sahig para pag iusog ang mesa doon sa may gilid, malinis na nga ito. At pagkatapos ay tatanggalin na rin ang Christmas table cover para malinisan muna ang mesa bago lagyan ng panibagong cover. Hindi ko na nga ikikip yung Christmas table cover dahil hindi na nga ito kagandahan. So next Christmas celebration ay bibili ulit tayo ng panibago at yung bibilhin ko ay yung tela na. Dahil pwede magamit ulit. Ito kasi plastic cover lang siya na manipis at nagfi-feed rin siya kapag nagpupunas ako ng mesa after namin kumain. So ayan, hayaan ko na siya doon sa basurahan. But thanks dahil nagamit kita to celebrate the Christmas and New Year. May ganun. Nagpasalamat talaga siya sa isang bagay. Yes mga mari, dahil ganun tayo kabait. Uy, choras. At syempre, ayun, nagpunas-punas na nga rin ako sa mesa. At hindi lang sa ibabaw, kundi pati na rin sa mga gilid-gilid. At syempre, yung apat na paa na rin pinagpupunasan ko. At hindi pa yan kontento sa pagpupunas ang kumare ninyo, pati rin doon sa ilalim, pinagpupunasan na rin. Ayan, tuloy ng mukhang mumu ako doon sa ilalim. Kung natakot ko man kayo, pagpasensyahan nyo na lang siya dahil nga sa ilalim ng mesa ay nagkakaroon ng mold at sapot-sapot. At ganoong linis talaga ang ginagawa ko every time magpapalit ako ng cover sa mesa. Kung nakita nyo yung mukhang excited at happy dahil mayroon na siyang bagong pamalit na cover, ay talaga naman oo, akala mo parang bata na masaya dahil nabilhan ng bagong toys. O siya mga mare, dahil mayroon nga tayo ditong kabady na ready tumulong. Dahil tapos ko na nga ito lagyan ng cover at nailipat na rin namin with the help of my uniko iho. As you can see mga mare, maganda nga itong nabili kong tablecloth at yung cortina. Nagbagay talaga yung dalawang color. At dahil wala nga akong pangtali sa cortina, syempre mayroon namang plastic bag doon sa tindahan. Yun lang muna ang gagawin kong pangtali for pang samantagal. At yes, mga mare, dito na nga tayo sa continuation sa paglalagay ng wallpaper sa pader. At so ayun na nga, nagsimula na si Father. So sa paglilipat ng switch, dyan niya ilalagay banda sa gilid. At nahirapan pa nga yun siya dyan sa pagbubutas para sa paglalagyan ng twerk. Dahil mapurol na nga daw yung pang drill, so medyo natagalan nga siya dyan. Pero buti na nga lang nagawan pa rin ng paraan. At for the sukat na nga ang kumare ninyo sa lapad ng pader na pagdidikitan ko ng wallpaper. At dahil na measure naman na natin, measure na tansya-tansya lang ba? Uy, hindi. Dahil hindi maganda ang kalalabasan kapag magtansya-tansya ka lang dyan. Masasayang ang pagod at syempre yung ginastos na rin. Diba? Kaya make sure ko talaga ang tamang lapad ng pagdidikitan ko bago ako magkupit ng wallpaper. At magsisimula na nga siya dyan sa pagdidikit. At buti na lang talaga na isipan ko na ipalipat yung switch. Kung hindi ko iyon na ipalipat kay Father, ay yari, tiyak na mahihirapan ang kumari ninyo. Ngayon, as you can see, smooth nga lang, walang sagabal at madaling matapos sa pagdidikit ng wallpaper. At pahinto-hinto nga lang tayo dyan dahil mayroong bumibili sa munting tindahan ni Mother. At that time kasi naglalaba siya ng mga damit nila. At ayan, for the sukat na rin ulit tayo para dito sa bandang ibaba. At for the gupit na rin at pagkatapos ay ano pa, idi for the dikit na. At ayan, for the hinto ulit siya dahil mayroong bumibili. Kahit man ay for the hinto-hinto siya dyan, tatapusin ko na ito for my today's ganap. Dahil excited na rin ako sa resulta ng pag-makeover ko dito sa wall. Hala, sige, go self. Kailangan matapos natin ito ngayon dahil baka mayroon na sa ating nayayamot. Uy, char lang.
Buti nga tinatapos ko pa rin ito ngayon kahit yung katawan ko tinatamad. Lagi na lang nakahiga? Uy, wag ganun. Kidding aside mga mare, ang bigat talaga ng katawan ko sa mga araw na iyan. Pero pilit pa rin nilalabanan para matapos na ito. At ito na nga mga mare, ang after ng aking makeover. Sana'y napasaya o nagustuhan nyo man lang ang aking mga episodes for my makeover dito banda sa bar counter kitchen wall namin. Kahit natatagalan ako sa pag-aabalo. But anyways mga mare, thank you for having you here in my small channel. May your day had received a wonderful blessing. See you to my next upload mga mare. Maupay nga adlaw hayo nga tanan, damo nga salamat.